Papa Van. Isang mapagpalang araw sa inyo at sa ating mga kabarangay. Ako si Oliver. 35 years old at isang call center agent dito sa Makati. Minsan ko na nga nadiskubre ang programa nyo nung isang beses na naipit ako sa traffic habang bumibiyahe at aminin kong nagustuhan kong itinampok nyong storya ng araw na yon. Kaya naman sinimulan ko na ring i-marathon ang iba nyo pang kwento online. At ngayon nga ay nagbabakasakali akong mapipili nyo ang aking liham upang ako naman ang makapagbahagi ng aking kwento. Tulad ng iba't ibang mukha ng pag-ibig na madalas nyong i-ere sa inyong programa, masasabi kong wala rin namang pinagkaiba ang istorya ko sa iba pa nating kabarangay na nagbahagi na ng kanilang kwento. Kapag tayo nagmahal para tayong nakalutang sa ulap, ang mga paa natin parang nakaangat sa sahig. Sobrang sarap sa pakiramdam. Subalit kaakibat naman ito ang matinding sakit kapag tayo nahulog at nagkadurog-durog. At dito ko na nga sisimulan ang aking kwento. Meron akong girlfriend noon, si Kim. Katrabaho ko siya. Maganda, morena, balingkinitan ang pangangatawan. Kuwela at may pagka-hopeless romantic. Naniniwala siya sa tadhana at paulit-ulit niya nung sinasabi sa akin kung gaano siya kaswerte na nakilala niya ako at naging kami. Sa halos 4 na taon naming magkasintahan, magsisinungaling ako kung sasabihin kong hindi sumagi sa isip ko na siya na nga ang babaeng pakakasalan ko pagdating ng araw. Perpekto nga kung tawagin ng mga mutual friends namin ni Kim ang aming relasyon. Isang araw noon ay sinorpresa ako ni Kim sa isang restaurant. Hindi ko akalain na nagpa-reserve pala siya in advance para sa pa-romantic dinner naming dalawa. Kung di nyo na itatanong, 4th anniversary kasi namin. Ako naman sana ang magpapa-reserve para sa date namin, kaso naunahan niya lang ako. Anya, hindi naman daw pwedeng ako na lang palagi ang may pakulo. Last year, dinala mo ako noon sa amusement park for our anniversary celebration. Tapos nung 2nd anniversary natin, nagpa-pool party ka naman. At yung unang taon naman natin, dinala mo ako sa Batanes. Saad niya na may kilig sa kanyang mukha. Dahil ako ang lalaki sa atin, kaya ako ang dapat na maging punong abala sa mga bagay na ganyan. Ang gagawin mo na lang masurpresa. Dagdag ko habang natatawa. Pero thank you sa effort mo, babe ha. Feeling ko tuloy ang gwapo-gwapo ko ngayon. Dagdag ko sabay halik sa kanyang noo. Kumakain ako noon ng steak na isa sa paborito kong food nang i-share sa akin ni Kim, yung dati naming supervisor na nagpakasal na ito sa long-time boyfriend niya. And recently, nakita sa social media ang Facebook status na buntis ito. Habang nagkukwento siya sa akin, ay nakikita ko ang excitement sa kanyang mukha. Nabanggit pa niya kung kamusta ang pakiramdam ng may kasal at soon-to-be mommy na parabang nagpaparinig sa akin. Agad naman akong nasamid sa tanong niyang iyon at wari, nag-alala rin naman. Napaamin tuloy ako na medyo nakakasamid nga dahil masyado na siyang advanced sa mga pangyayari. Kasi naisip ko lang na sa ganong sitwasyon din naman tayo hahantong. Kaya kahit wala pa
hindi ko na mapigilang ma-excite. Alam mo yun? Kaya nga, hinart ko talaga yung status ni Esther kanina at di ko pa napigilang mapakomment. Babe, nakakainggit siya. Saad niya habang nakatingin sa akin. Ano namang nakakainggit doon, babe? Ang hirap kayang maging magulang, no? Mahal magpalaki ng bata. Kukulangin pa kahit makapag-ipon ka ng 1,000,000. Sa mahal ba naman ng gatas at diaper? Baka nga kapag naranasan mo yun gustuhin mo na lang ibalik sa tiyan mo ang baby? Sarkastiko kong tawa. Grabe ka naman, babe. Sa tono ng pananalita mo parang ayaw mong magkaroon tayo ng baby, ha? Kaya nga tayo nagtatrabaho at nag-iipon para sa magiging anak natin, di ba? Ang saya kayang magka-baby kung alam mo lang. Desidido niyang dagdag. Aaminin kong hindi pa talaga ako handang maging ama. Sa edad ko nung 30 anyos, hindi pa sumagi sa isip ko na magkaroon kami ng anak ni Kim. Pero hindi naman ibig sabihin no na hindi ko na mahal ang girlfriend ko. Mahal na mahal ko siya. Pero hindi may kakailan na pressure talaga ako matapos niyang banggitin sa aming anniversary celebration ng tungkol sa pagkakaroon ng anak. Bukod kay Kim, pinapressure rin ako ng pamilya niya tungkol sa bagay na yon. Hindi lang isang beses. Sa halip ay maraming ulit na rin akong tinatanong ng mga magulang ng girlfriend ko kung kailan daw ba namin sila bibigyan ng apo gayong hindi na sila bumabata at kami naman ni Kim ay tumatanda na rin. Wala naman daw kaso kung mabuntis ko muna ang anak nila bago kami ikasal. Dahil ang importante lang sa kanila ay ang pagkakaroon nila ng apo. Doon ko na nga naramdaman na kahit pa pala mahal na mahal ko si Kim, dumating din ako sa punto na nasasakal na ako sa aming relasyon. Na mga panahong yun, naisip kong hindi naman masama kung magkakaroon kami ng pagitan ni Kim sa isa't isa para makapag-isip-isip kami tungkol sa mga bagay-bagay. Lalo na ako. Gusto kong lumayo muna sa girlfriend ko para kahit kaunti ay makahinga ako sa kanya at sa pamilya niya. Kaya nga sa isang linggong matapos naming mag-celebrate ng aming ika-4 na taong magkasintahan ay kinausap ko si Kim upang makipag-cool off. Nung umpisa, hindi naging maganda ang naging reaksyon ni Kim tungkol dito pero sa huli ay unti-unti rin niyang naunawaan ang punto ko. Oo na, naiintindihan na kita, babe. Siguro masyado ka lang na-pressure doon sa kwento ko tungkol sa bisor natin na kinasal na't magkakaanak na. Sorry ha, masyado akong naging insensitive. Malungkot niya ring banggit. Kahit na hindi siya ganap na sumang-ayon sa gusto kong cool off sa aming relasyon, naramdaman ko ang unti-unting paglayo sa akin ni Kim. Pero hindi naman ibig sabihin nun ay naging malamig na ang pakikitungo namin sa isa't isa. Sa halip ay ipinakita sa akin ni Kim na naiintindihan niya ako kung minsan ay gustuhin ko namang kumilos ng ako lang at hindi siya kasama. Noon nga ay nagkasundo kaming magkaroon ng oras para sa aming sarili. Aminado ako na bago sa pakiramdam na wala ang girlfriend ko sa aking tabi lalo pat nasanay akong palagi siyang kasama. Pero unti-unti, natututo akong gumalaw ng ako lang at hindi kailangang kumonsulta sa kanya. Yun nga ang pakiramdam na matagal ko nang gustong maramdaman ulit bago ko palang makilala si Kim. Hanggang isang araw, nagkaroon ng reunion ang mga barkada ko nung college. Kadalasan, sinasama ko si Kim sa mga ganong okasyon upang ipakilala sa aking mga kaibigan. Ngunit ng panahong yun ay hinayaan ako ng girlfriend ko na mag-enjoy ng mag-isa. Siyempre, meron pa rin namang mga restrictions at bilin mula sa kanya pero malaki naman ang tiwala niya sa akin.
Kaya nga, masayang masaya rin ako. Nadagdagan pa nga ang kasiyahan ko sa munting kalayaang natatamo ko nang muli ay magkita kami ng dati kong kaklase sa naturang reunion na yon na walang iba kundi si Jane. Si Jane ay kabaliktaran ng girlfriend kong si Kim. Happy-go-lucky kasi siya na tulad ko at kayang sakyan ang lahat ng trip ko sa buhay. Kahit nga nung nag-aaral pa lang kami ay tinagurian pa kaming sangang dikit ng aming tropa dahil palagi talaga kaming magkasama at magkasabwat sa mga kalokohan. Ang totoo niyan, marami sa mga kaklase namin noon ang nalungkot nang hindi kami ang magkatuluyan ni Jane. Akala raw kasi nila dahil sa sobrang closeness namin ni Jane ay magiging kami rin sa dulo. Pero hindi nangyari yon dahil isang semester bago kami magtapos noon sa kolehiyo ay nabuntis si Jane ng nooy lihim na karelasyon niya. Aaminin kong nasaktan ako matapos ipagtapat sa akin ni Jane ang bagay na yon. Palibhasa, may plano na rin kasi akong magtapat sa kanya ng damdamin kaya hindi na yon nangyari pa. Nang makapagtapos naman kami, tuluyan na kaming nawalan ng komunikasyon sa isa't isa. Mas nag-focus na lang din ako noon sa paghahanap ng mapapasukang trabaho para naman makalimutan ko na rin si Jane. At pagkalipas ng ilang taon, nakilala ko nga si Kim na naging kasintahan ko. Sa gabing yun ay di na iwasang nagkausap kami ni Jane. Natanong niya sa akin ng GF ko na si Kim na bakit wala raw nakabuntot ngayon. Nagtataka nga rin ang kabatch ko. Natawa lang ako sa sinabi niya at agad ko namang iniba ang usapan. Kinumusta ko siya, ang tatay ng anak niya. At nalaman kong matagal na pala silang hiwalay na agad naman akong naawa. Binubugbog daw ito at nalulong sa bisyo. Tuwing lasing ay pinagdidiskitahan silang mag-ina. Ayaw na raw niyang mag-aksaya ng panahon pa kaya nakipaghiwalay na. Alam mo, Oliver, nang malaman ko na pupunta ka sa reunion natin, na-excite talaga akong makita kang muli. Ang totoo niyan, Jane, ganon rin ang nararamdaman ko ngayon. Hindi ko nga akalain na makikita kita ngayon kaya naman sobrang saya ko. Aminado si Jane na alam niyang marami sa mga barkada namin ang nalungkot sa aming paghihiwalay. Pero para sa kanya, baka ito na raw ang second chance para sa aming dalawa. Pumayag siya na magkabalikan kami kahit alam niyang may girlfriend ako. Kitang-kita naman raw sa mata namin na pareho kami ng nararamdaman. Akala ko kahit ilang taon na ang lumipas, ay tuluyan nang mawawala ang nararamdaman ko para kay Jane. Pero matapos nga naming muling magkita ay tila patay na bumangon sa hukay ang lahat ng masasaya naming alaala. Kasama na nga doon ang damdamin ko para sa kanya. Hindi lingid kay Jane ang pagkakaroon ko ng kasintahan. Pero hindi naging hadlang yon sa kagustuhan niyang magkaroon kami ng lihim na relasyon. Alam kong masama. Alam kong kasumpa-sumpa kung papayag ako sa mungkahing yon ni Jane. Subalit ibang klase ang tukso na mula kay Jane. Kaya pagkatapos ng pagkikita namin yun ni Jane, ay nagpalitan kami ng mga numero. Tapos ay nagsimula na rin kaming mag-usap ng patago sa text o sa chat. Bukod doon, doble ang pag-iingat na ginagawa ko kapag
nagkikita kami ni Jane. Meron na ring nangyayari sa amin noon. Sa totoo lang, mas nauubos pa nga ang lahat ng panahon at buong atensyon ko kay Jane kesa sa sarili kong girlfriend. Kaya naman hindi nakakapagtaka kung nakakahalata na si Kim sa tuluyang kong pagdistansya at panlalamig sa kanya. Kaya isang araw ay kinumpronta niya ako. Pinaparatangan niya akong may iba dahil sa matagal na kaming di nagkikita. Bihira na rin daw akong mag-chat o mag-text sa kanya. Kapag niyayaya raw ako, ay marami akong excuses. Pinaalala rin niya sa akin na girlfriend ko pa rin siya at hindi ko naman nakakalimutan yun. Dagdag pa niya, dapat daw ay huwag ko siyang baliwalain at tratuhing parang basura. Ramdam na ramdam ko ang galit ni Kim noon. Sabihin mo na lang kasi kung meron ka ng iba, para naman hindi na ako magmukhang tanga pa. Mangiyak-ngiyak niyang sambit. Wala akong ibang babae, okay? Alam mo, kung ayaw mong maniwala sa akin, bahala ka sa buhay mo. Kung nagpunta ka lang dito para paratangan ako ng mga bagay na yan, pues bukas ang pinto, Kim. Inis kong sambit. Ano ka mo? Pagtataka ni Kim. Makakaalis ka na. Wala akong panahon para sa'yo kung wala kang tiwala sa akin. Saad ko pa. Inaamin ko na alam kong maling-mali sa mata ng Diyos at tao ang pagtataksil ko kay Kim. Pero anong magagawa ko? Lalaki ako. At mayroong pakiramdam sa loob-loob ko na muling nabuhay nang magkita ulit kami ni Jane. Pakiramdam tulad ng labis na kasiyahan at pagkasabik na hindi ko na nararamdaman pa kay Kim. Kahit totoo ang paratang sa akin ni Kim, ay pinili ko pa ring itanggi ang mga yon. Mabuti na lang dahil mahal na mahal ako ni Kim. Na kahit pilit, ay naniwala pa rin siya sa akin. Pero nagkamali ako. Nang araw din yun, palihim ulit akong nakipagkita kay Jane. Pero hindi ko akalain na sinundan pala ako ng girlfriend ko at pinagsasampal. Walang humpay din pinagmumura niya si Kim. Nung araw din yun, ay nakipaghiwalay na si Kim. Kitang-kita ko kung paanong nadurog ang puso niya ng mga panahong yun. Bakas din sa kanyang mga mata ang labis na kalungkutan dahil sa pagiging traidor ko sa aming relasyon. At aaminin kong hindi pa kaagad pumasok sa utak ko ang katotohanang ganun lang ako kadaling binitawan ni Kim. Na ganun na lang kabilis niyang makipagkalas sa akin at isinuko na lamang basta-basta ang aming relasyon. Dahil lang alam ko, sobra akong mahal ni Kim. Pero siguro sa sobrang sakit ng natuklasan niya, nagawa na niyang makipaghiwalay sa akin. At doon ko na nga na-realize ang lahat ng kagaguhang nagawa ko. Nang sandali ding iyon ay tuluyan ko na ring tinapos ang kung anumang namamagitan sa amin ni Jane. Nagalit pa nga siya sa akin at tulad ni Kim ay sinampal rin niya ako. Pero pinangatawanan ko, nasa kanilang dalawa ni Kim, si Kim pa rin ang mahal ko.
Simula noon, inumpisahan ko na ngang humingi ng tawad kay Kim dahil sa nagawa ko. Sinuyo ko siya. Niligawan ulit. Kahit pinagtatabuyan niya ako hindi ako sumuko. Alam ko na may nararamdaman pa rin sa akin si Kim. Alam ko na hindi niya ako kaagad makakalimutan. Kaya naman ginawa ko talaga ang lahat para mabawi ko ang girlfriend ko. Kaso, isang araw nalaman kong nililigawan siya ni Anton. Katrabaho namin na matagal lang may gusto sa kanya. Kahit na kami na noon. Pero ang mas ikinagulat ko ay ang pagpayag ni Kim na magpaligaw kay Anton. Pinuntahan ko siya mismo sa trabaho niya para magkausap kami ng maayos at kung pwedeng ibalik ang lahat at magsimulang muli. Nagmamakaawa ko sa kanya habang sinusundan ko kung saan siya pumupunta dahil hindi niya ako pinapakinggan. Dahil sa hindi niya pagpansin sa akin kinukulit ko siya. Nang sa wakas bigla siyang huminto sabay titig niya sa akin na kitang-kita mo ang galit sa kanyang mga mata. At bakit bigla mong sinasabi sa akin ngayon yan, ha? Kasi gusto mong linisin ang pangalan mong kasindumi ng imburnal? Nagpapatawa ka naman yata, Oliver? Sa pag-aakalang ganun ko na lang kadali makakalimutan ang pagtataksil mo sa akin, hayop ka? Sarkastikong saad niya. Kim, I'm really sorry. Sising-sisi na ako sa mga nagawa ko sa iyo noon. Hindi ko naman intensyon na saktan ka Natukso lang ako. Iyon ang totoo. Tinukso lang ako ni Jane. Pero ikaw talagang mahal ko. Pagmamakaawa ko. Para sabihin ko sa iyo, ikaw ang nagtapon ng lahat ng meron tayo. Ikaw ang unang sumuko dahil naging mahina ka. Ikaw ang nagpadala sa tukso at hindi ako. Kaya ikaw at wala nang iba ang dapat sisihin dito, Oliver. At kahit lumuha ka pa ng dugo dyan, wala na. Wala nang magagawa ang pagsusori mo. Hinding-hindi na nito mabubuo ang relasyon natin na winasak mo. Galit niyang sambit sa akin. Sising-sisi ako sa lahat ng mga nagawa ko kay Kim at sa kusa kong pagsira sa aming halos perpekto at masayang relasyon. At kahit na matapos nga niya akong sampalin ng lahat ng mga sinabi niya, lalo ko lang napatunayan sa sarili ko na mahal ko pala siya. At siya ang gusto kong makasama habang buhay. Pero determinado ako na mabawi si Kim. Kaya lang, malabo nang mangyari yon nung nalaman kong naging sila na ni Anton. Ang sakit pala kapag nakikita kong meron ng ibang lalaking kasama ang babaeng mahal ko. Parang pinipiga ang puso ko at hindi ako makapag-isip ng maayos. Noong mga panahong yun, gusto kong sumigaw at magalit sa Diyos dahil hinayaan niyang mapunta sa ibang lalaki si Kim. Kahit na gustuhin ko mang hiwalayan ni Kim si Anton, alam kong hindi niya yun gagawin dahil ayaw niyang masaktan ito. At dahil alam ko rin namang ako pa rin ang mahal ni Kim, ay okay na lang sa akin kung pangalawa lang ako sa buhay niya. Handa akong tanggapin yon, mapatunayan lang na nagsisisi na ako sa kasalanang nagawa ko kay Kim. Nung una, ayaw niya. Pero di nagtagal ay napapayag ko na siya. Naging kami nga ulit ni Kim habang karelasyon niya si Anton. At sa pagkakataong yun, ako naman ang naging lihim na karelasyon. Kahit mahirap, tumagal ng 6 na buwan ang aming patagong pagkikita.
Isang araw, nagkita kami ni Kim sa isang hotel. Nang nasa loob na kami ng kwarto, ay biglang nag-ring ang cellphone niya. Si Anton. Tinatanong nito kung nasaan si Kim. At ang sagot naman ni Kim, nasa mall lang ito. Kahit ako naman ang kasama. Narinig ko pang sinabi niya na may sorpresa ito kay Anton kapag magkikita silang mamayang gabi. Aba, ang sweet ha. Kung makapaglambing ka naman kay Anton, parang totoo. Pang-aasar na sambit ko. Paki mo ba, ha? Ano ba kasing inakala mo, ha? Na mag-i-stay pa ako rito para makipaglabing-labing sa'yo. Hoy, pwede ba? Huwag kang managinip ng gising dahil imposibleng mangyari pa yon, Oliver. Sarkastikang sambit niya. Anong ibig mong sabihin? Pagtataka ko. Matagal nang namatay ang nararamdaman ko sa'yo simula nang lukuhin mo ako, Oliver. Kaya kong ibalik pa yung feelings ko sa'yo. Kaya pumayag ako na magkaroon tayo ng relasyon. Pero maling-mali pala ako. Dahil galit at puot na lang ang nararamdaman ko para sa'yo ngayon. Kaya nga tinatapos ko na kung ano man ang meron tayo ngayon. Oliver, please lang, alang-alang sa pinagsamahan natin, ang tanging bagay na lang na hinihiling kong gagawin mo sa akin para mabawasan ang kasalanan mo. Please lang, lubayan mo na ako. Tanggapin mo nang wala na tayo. Para hindi mo na kami guguluhin pa ni Anton. Dahil sigurado na ako sa sarili ko kung sino ang mahal ko. Yan ay walang iba kundi si Anton. Akala ko hindi natuturuan ng puso para mawala ang pag-ibig sa isang tao, pero nagkamali ako. At nagpapasalamat ako. At natutunan ko yun, Oliver. Salamat na lang sa lahat. Sabay walk out at iniwan ako. Para akong nabuhusan ng malamig na tubig nung mga sandaling yon. Malamig na tubig na nanggising sa aking ilusyon na isang araw magkakabalikan pa kami. Na matatapos din ang lahat ng sakripisyo ko. Na mapapayag ko ring makipagbalikan sa akin si Kim. Subalit muli ko namang napatunayang nagkamali ako. Hindi na ako mahal ni Kim at tuluyan na siyang nakipagkalas sa akin. Wala na akong ibang ginawa, kundi ilabas na lang sa pamamagitan ng aking luha ang labis kong kalungkutan. Matapos ng insidenteng yon, nag-resign ako sa kumpanyang pinagtatrabahuan namin ni Kim at umalis ako sa bahay ng mga magulang ko. Pagkalipas ng ilang buwan, nag-apply ako bilang call center agent at doon ko na lang iginugol ang lahat ng panahon ko magpa sa hanggang ngayon. Nagpakabisi ako para naman kahit papano makalimutan ko ang lahat ng sakit at hinanakit na nararamdaman ko dulot ng mga pagkakamali ko.
Sa ngayon, unti-unti na akong nakaka-move on. Masaya naman ako sa buhay na meron ako. Kahit na nga nung nakaraang taon ay nabalitaan kong ikinasal na si Kim kay Anton. Paminsan-minsan naaalala ko pa rin ang aming pinagsamahan pero gusto ko na lang maging masaya para sa kanya. Dahil deserve naman ni Kim na mapunta sa isang lalaki na mamahalin at aalagaan siya. At hindi sa katulad ko. Sobrang laking aral ang natutunan ko mula sa karanasang ito kaya naman hindi ako nagdalawang isip pang sumulat sa programa nyo. Kung meron mang mga kabarangay natin na nainis o nagalit sa akin, hindi ko sila masisisi. Kung pwede ko nga lang balikan ang nakaraan, hindi na lang sana ako nagpadala noon sa tukso. Pero nangyari na ang nangyari. At di na natin maibabalik pa. Maraming salamat sa pagkakataong ibinigay nyo. Maraming salamat sa pagkakataong binigay nyo para maibahagi ko ang storya ng buhay ko. Naway patuloy pa kayong pagpalain at maka-inspire ng ibang tao. Ang inyong forever kapuso at kabarangay, Oliver.